Ang ating Gilas Pilipinas Men's Seniors Team hanggang sa ngayon ay nagpapatuloy sa paghanap ng isang naturalized player na pwedeng sandalan ng ating kupunan at pwedeng asahan lalo na sa mga international games gaya ng FIBA. Sa mga nagdaang panahon, sino-sino ba ang mga naging naturalized player ng Gilas Pilipinas at ano-ano ba ang mga achievement at awards na nakuha ng ating kupunan sa tulong ng mga ito? Taong 2011 nang unang magkaroon ng naturalized player ang Gilas Pilipinas. At ito'y sa katauhan nga ng isang 6'11" at dating NBA player na si Marcos Dautit. Una niyang nirepresenta ang ating bansa kasama ng Smart Gilas Pilipinas team noong taong 2011 sa FIBA Asia Champions Cup na idinaos sa Pasig sa Pilipinas, kung saan nakuha ng ating kupunan ang 4th place matapos itong talunin ng isang kupunang ipinadala ng Qatar. Si Marcos Dautit noon ay nag-average ng 21.9 points at 12.2 rebounds per game. Kasama din siya sa kupunang ipinadala ng bansa sa William Jones Cup sa Taiwan sa parehong taon, kung saan nakuha ng ating kupunan ang second runner-up. Taong 2012 naman sa FIBA Asia Cup ay natulungan niya ang ating kupunan na umabot ng semifinals at makuha ang 4th place pagkatapos itong matalo ng Qatar sa 3rd place game. Isang taon nang lumipas, sa 2013 FIBA Asia Championship, muli niyang pinangunahan ang Gilas Pilipinas para sa semifinals game kalaban ng nooy hindi matalo-talong kupunan ng South Korea. Sa kompetisyong ito, nakuha ng ating kupunan ang Silver Medal Award pagkatapos talunin ng Iran sa finals game. Sa 2014 Asian Games naman, sa pangunguna pa rin niya, ay nakuha lamang ng ating kupunan ng 7th place dahil nabigo ito na matambakan ng kupunan ng Kazakhstan ng mahigit sa 11 puntos. Huli siya nagsilbi sa ating Gilas Pilipinas noong taong 2015 sa Southeast Asian Games, kung saan naman ay nakuha ng ating kupunan ang Gold Medal Award. At Agosto ng taon ding iyon, nagtapos ang karera ni Marcos Dautit sa Gilas Pilipinas nang magdesisyon ng SBP na hindi na i-renew ang kanyang kontrata. June 11 naman ng taong 2014 nang maaprubahan at opisyal na maging Filipino citizen si Andre Blatz, isa ring 6'11" na Amerikano at naglaro sa NBA ng 11 taon. Una niyang nirepresenta ang watawat ng Pilipinas at tinulungan ng ating Gilas Pilipinas na may panalo ang laro sa Senegal noong taong 2014 FIBA Basketball World Cup. Ang pagkapanalo ng ating kupunan sa World Cup laban sa Senegal ay ang pinakaunang panalo ng Pilipinas team sa World Cup pagkalipas ng halos 40 taon. Sa 24 na kupunang kalahok, nakuha ng ating kupunan ang ika-21 pwesto. Taong 2015 naman sa FIBA Asia Championship, pinangunahan niyang muli ang Gilas Pilipinas para umabot ng finals at mabigyan ng magandang laban ng host country na China. Sa tournament na ito, nakuha ng ating kupunan ang Silver Medal Award. Sa sumunod na taon, muli niyang pinangunahan ang kupunan sa FIBA Olympic Qualifying Tournament. Nagtala siya ng 51 points sa dalawang laro kalaban ng New Zealand at kupunan ng France. Taong 2019 naman sa FIBA Basketball World Cup ay hindi naging sapat ang magandang naipakita ni Andre Blatz. Ang Gilas Pilipinas noon ay nagtapos sa pinakahuling pwesto. At ito na ang pinakahuling tournament ng Gilas Pilipinas kasama ni Andre Blatz. Taong 2022 naman nang ma-approve ang Filipino naturalization ni Jordan Clarkson. Una niyang nirepresenta ang ating bansa sa FIBA tournament noong 4th window ng 2023 FIBA World Cup Asian Qualifiers, kung saan nga ay nagtala siya ng 27 points
kalaban ng nooy napakalakas na kupunan ng Lebanon. Huli nating nasilayan si Jordan Clarkson suot ang Gilas Pilipinas jersey noong 2023 FIBA World Cup, kung saan nga ay nakuha ng ating national team ang ika-24 na pwesto. At dahil isa ang ating kupunan sa may magandang naipakita sa naturang tournament, naging daan ito para mapasama ang Gilas Pilipinas sa mga kupunang kalahok sa 2024 FIBA Olympic Qualifying Tournament. Resting too much in this game for sure. Elbow J. Yes. First 2 points para kay Justin Taong Brown. 2018 ay nagpahayag na itong si Justin Brownlee ng interes para irepresenta ang ating bansa sa mga basketball tournament. Ngunit sa hindi malamang dahilan ay naging mahirap para sa Philippine Congress na maaprubahan ito. Ngunit sa tagal ng pag-aantay na inabot ng halos 5 taon, January ng 2023, ipinahayag ng SBP na itong si Justin Brownlee ay eligible na nga para magsuot ng Gilas Pilipinas jersey sa lahat ng FIBA tournament. Una niyang nirepresenta ang ating bansa noong February ng 2023 sa FIBA Basketball World Cup Asian Qualifier, kalaban ng kupunan ng Lebanon. At ng taon ding iyon, pagkalipas ng ilang buwan, pinangunahan niya ang Philippine team sa Southeast Asian Games para mabawi ang kurunang nakuha ng Indonesia noon sa Pilipinas. Brownlee gets it. We won't see him resting too much in this game for sure. Elbow J. Yes. First 2 points para kay Siya din ang naging dahilan kung bakit muling nagkampiyon ang Team Pilipinas sa Asian Games pagkalipas ng mahigit sa 60 taon. At nitong taon lamang sa FIBA Olympic Qualifying Tournament ay muli niya tayong pinabilib at pinahanga ng pangunahan niya at tambakan ng Gilas Pilipinas ang FIBA World Rank number 6 na Latvia. Muntik talunin ang malakas na kupunan ng Georgia at pahirapan sa semifinals ang loaded ng NBA players na Brazil. Isa din siya sa dahilan kung bakit umangat sa FIBA World Rank 34 ang ating national team. Buwan ng Hunyo ng taong 2021 naman, nang makonfirm ng FIBA ang eligibility ni Ans Kwame para maglaro sa ating national team. Una niyang nirepresenta ang ating bansa bilang naturalized player sa mga FIBA tournament noong FIBA Olympic Qualifying Tournament, kung saan muntikang ma-upset ng ating kupunan ang mga NBA players sa kupunan ng Serbia. Muli natin siyang nasilayan suot ang Gilas Pilipinas jersey noong third and final round ng 2021 FIBA Asia Cup Qualifiers, kung saan nga ay pinataob ng ating kupunan ng 2 beses ang dumayong national team ng South Korea. Taong 2022, isa din siya sa sinandala ng ating kupunan ng parehong talunin ng Gilas Pilipinas ang kupunan ng Jordan at Saudi Arabia sa 2023 FIBA World Cup Qualifiers. Kasama din si Ans Kwame nang masungkit ng ating national team ang gold medal sa Asian Games, kalaban ng nooy malakas na Jordan. Sa tingin nyo mga idol, sino kaya sa 5 bigating naturalized player ng ating Gilas Pilipinas ang talagang nagbigay ng malaking impact at karangalan sa ating bansa? Huwag mahihiyang mag-comment sa baba. I'm out!